Babasahin ko po yung Mika 1. Doon muna ako sa pasimula. Si Propeta Mikas, kalin sa bayan ni Esayas ay mula sa isang nayon sa Juda. Naniwala siya na malapit nang danasin ng Juda ang uri ng pambansang kapahamakan tulad ng hula ni Amos sa Israel. Gayon din, parurusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa kawalang katarungan. Gayon man, ang pahayag ni Mikas ay nagtataglay ng higit na malinaw at kapansin-pansin palatandaan ng pag-asa para sa hinaharap. Kapansin-pansin ang mga bahaging naglalarawan sa kapayapaang pandaigdig sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ang hula tungkol sa isang dakilang haring magbubuhat sa lipi ni David at maghatid ng kapayapaan sa bansa. Sa isang talata, nilagom niya ang sinabi ng mga propeta ng Israel. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang inyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ito, basahin ko yung 1. Ang pagdadalamhati para sa Samaria at sa Jerusalem. Noong panahon ng paghahari ni Jotham, Akas at Ezekias sa Juda, dumating kay Mikas at taga Moreset ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Pakinggan ninyo ito, mga bansa, kayong tumatahan sa buong sanlibutan, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh laban sa inyo. Siya'y nagsasalita buhat sa kanyang banal na templo. Lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal. Mananaog at maglalakad sa taluktok ng mga bundok. Sa sandaling yakapin niya ang bundok ay matutunaw. Parang pagkit na darang sa init ng apoy. Aagos na parang tubig mula sa isang matarik na lugar. Ang lahat ng ito ay magaganap dahil sa pagsalansang ng mga Israelita dahil sa kanila ang kasalanan ng paghihimagsik kay Yahweh. Sino ang dapat sisihin at paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumasamba sa Diyos-Diyusan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Kaya't sinabi ni Yahweh, gigibain ko ang Samaria at lubusang iguguho hanggang siya'y maging isang bunton ng lupa na angkop lamang pagtaniman ng ubas. Paguguhuin ko papunta sa kapatagan ang kanyang mga bato upang malantad ang kanyang mga pundasyon. Madudurog ang lahat ng naroroong larawang inanyuan. Masusunog ang lahat ng handog ng mga sumasamba roon. At pati mga Diyos-Diyusan doon ay mawawasak. 10 ng mga dambana nito. Pagkat ang mga ito'y nagmula sa mga handog ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya't gayon din magbabalik. Dahil dito, mamimighati ako at tatangis. Lalakad akong hubad at nakayapak. Mananangis akong gaya ng mga asong gubat at magluluksang tulad ng mga abistros, sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi na gagaling. Ang sugat na ito'y daranasin din ng Juda. Wawasakin ang Jerusalem, ang tirahan ng liping aking hinirang. Huwag ninyong ibalita sa Gat ang ating pagkatalo. Huwag ninyong ipakita sa kanya na ako'y umiiyak sa bayan ng Apra. Apra, ninyong ibuhos ang inyong mga luha. Mga taga-Safer, magpatuloy kayo sa inyong paglakad. Nakayapak, hubad at kahiyahiyang lagay, mga taga-saanan, huwag kayong umalis sa inyong lungsod. Ang sakunay di mapipigil sa pagdating ng Bet-Ezel. Umaasang lubos ang mga taga-Marot
na magaganap ang makabubuti sa kanila, subalit malaking kapahamakan ang pinarating ni Yahweh hanggang sa pintuan ng Jerusalem. Mga taga-Lakis, isangkaw agad sa mga karwahe ang mabilis na kabayo. Kaya ang nag-akay sa Jerusalem upang magkasala, sapagkat tinularan ninyo ang kasamaan ng Israel. Kaya't paghihiwalay ninyo, bibigyan mo ng mga kaloob ang Moreset, Gat. Ang mga hari ng Israel ay walang maasahang tulong sa bayan ng Aksib. Mga taga-Marisa, ipahihintulot ni Yahweh na kayo'y sakupin ng kaaway. Mapasok nila pati ang Adulam na ipagmalaki ng Israel. Ahitan ninyo ang inyong mga ulo, tanda ng pagbuksa, dahil sa pagkawala ng inyong pinakamamahal na mga anak. Panutin ninyo ang inyong sarili gaya ng agila, pagkat sila'y dinalang bihag sa malayong lugar. Yun lang po binigay sa akin. Nag-react sa dito. Mga taga sa fair, magpatuloy kayo sa inyong paglakad, nakayapak, hubad at kahiyahiyang lagay. Mga taga Sanaan. Dito nag-react siya dito sa 11. Yun lang po, binasa ko yung buong 1 ng Mika. Tapos yung una, yung dito sa verse 5, binigay niya sa akin yung verse 5. At dito siya umano sa sa walang iba kundi ang Samaria. Doon siya umano sa kundi ang Samaria doon. Kung siya umano yung Holy Spirit. Binasa ko to. Yung isa naman. Ano ibibigay sa akin. Salamat po kung kayo nakikinig. Mga amigo-amiga, baka, at syempre, salamat sa Panginoon sa mensaheng binigay niya sa akin ngayon at sa aking Holy Spirit na nagturo ng mensaheng ito. At ako'y sinugo niya dito. Tumuntong siya doon sa word na sinugo. Salamat, nag-react na po siya. Salamat po. Salamat sa inyong pakikinig. God bless everyone. Kapayapaan para sa lahat.